NDRR nabana ang alert status matapos muling ipagpaliban ang rocket launch ng South Korea. Ang detalye sa ulat ni Perceline Pielago. Sa ika-4 na pagkakataon ay muling ipinagpaliban ng South Korea ang paglunsad ng Naro-1 rocket nito. Nasa kalagitnaan ng automatic countdown nang bigla itong ihinto. Ito'y matapos kumpirmahin ng Korea Aerospace Research Institute na may natukoy na problema sa second stage ng rocket. Na-postpone. Confirm ito yung report ng BBC, na-postpone po ito dahil sa technical glitch. Ang technical glitch na ito yung sa propulsion, whatever that propulsion is. Dahil sa muling pagkaunsyami ng satellite launching, binaba na muna pansamantala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang kanilang alert status. Bago mag-alas 4 ng hapon, inalis na rin ng ahensya ang naunang no-fly, no-sail at no-fishing zone sa mga apektadong lugar sa bahagi ng Pacific Ocean. Kabilang sa mga ito ang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern, Western at Eastern Samar, Southern Leyte, Caraga, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Back to normal na rin ang 7 international flights na papasok at galing ng Pilipinas na nakansela dahil sa nakatakdang rocket launching ng South Korea ngayong hapon. Humingi naman ng pangunawa si NDRRMC Executive Director Benito Ramos sa mga mangingisda na patuloy na naaapektuhan sa tuwing nakakansela ang rocket launching. Sana ay maintindihan tayo ng ating mga kababayan dahil pangatlo na ito. Sana ay hindi kayo mabanas, hindi kayo magtampo dahil ito ay kung magiging successful ito, ulit-ulitin ko lang po, ay para sa kabutihan natin lahat. Para sa Telebisyon ng Bayan, Perceline Pielago.